Kumusta mga bata? Ako nga pala si Teacher Berna, ang inyong guro na maghahatid sa inyo ng isang araw na puno ng bagong kaalaman. Handa ka na bang matuto ngayong araw? Ako rin, nakahanda nang makasama kayo sa pagtuklas ng mga bagong aralin sa asignaturang matematika. Nakaupo ka na ba ng maayos? Nakahanda na ba ang iyong lapis at papel? Magaling! Tara na at magsimulang matuto. Ang aralin natin ngayon ay mula sa asignaturang Mathematics 1. Pagpapakita, paglalarawan, at pagkilala sa kalahati at sangkapat ng isang buo. Quarter 3, Week 2. Ang most essential learning competency ng araling ito ay naipapakita, na ilalarawan, at nahahati ang isang buo sa kalahati at sangkapat, at nakikilala ang simbolo ng kalahati at sangkapat ng isang buo. Sa araling ito ay matututuhan mong maipakita at mailarawan ang paghahati ng isang buo. Matututuhan mo rin ang pagkilala sa kalahati at sangkapat ng isang buo. Tingnan mo ang mga halimbawa sa ibaba. Suriin mong mabuti ang mga larawan. Ano ang iyong mapapansin? Makikita sa halimbawa kung paano hinati ang parehaba sa dalawang magkaparehong bahagi o parte. Ipinakita din sa halimbawa ang iba't ibang paraan ng paghahati sa parehaba sa dalawang magkaparehong bahagi o parte. Merong pa-diagonal, merong patuwid. Narito ang iba pang halimbawa ng paghahati ng isang buo sa dalawang magkaparehong bahagi. Ang halimbawa sa itaas ay ipinapakita ang paghahati sa isang buo sa dalawang bahagi o parte. Maaari itong isulat sa simbolong ito, 1/2 o 1/2. Tingnan naman natin ang iba pang halimbawa. Ang isang buo ay hinati natin sa 4 na magkakaparehong bahagi o parte. Ang bawat bahagi ay tinatawag na sangkapat. Ang halimbawa sa itaas ay ipinapakita ang paghahati sa isang buo sa 4 na bahagi o parte. Maaari itong isulat sa simbolong ito, 1/4 o 1/4. Tara na't subukin nating sagutan ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Hanapin sa column B ang hugis na nagpapakita ng kalahati ng isang buo na nasa column A. Piliin ang letra ng tamang sagot. Tingnan mong mabuti ang mga hugis na nasa column A at nasa column B. Narito ang mga hugis sa bilang 1 at bilang 2. Narito naman ang mga hugis sa bilang 3, bilang 4 at bilang 5. Kung ang sagot mo sa bilang 1 ay letrang A, tama ang iyong sagot. Dumako naman tayo sa bilang 2. Kung letrang B ang napili mo, magaling. Tama ang iyong sagot. Dumako na tayo sa pangatlong bilang. Kung ang napili mo ay letrang A,
Magaling! Tama ulit ang iyong sagot. Subukan naman natin ang ika-4 na bilang. Kung ang napili mong letra ay letrang A, mahusay! Napili mo ulit ang tamang sagot. Dumako na tayo sa huling bilang. Kung ang pinili mo ay letrang B, ang husay mo. Nakuha mo ulit ang tamang sagot. Tara na't gawin natin ang gawain sa pagkatuto bilang 2. Isulat sa patlang ang letrang A kung ang bahaging may kulay o shade sa larawan ay nagpapakita ng kalahati. Letrang B kung sangkapat na bahagi. At letrang C naman kung hindi. Handa ka na ba? Suriing mabuti ang bahagi na may kulay o shade sa bawat larawan at isulat ang iyong sagot sa patlang. Magaling! Nasagutan mo ng tama ang gawain 2. Tara na't subukan nating gawin ang gawain sa pagkatuto bilang 3. Isulat ang simbolong kalahati o sangkapat ayon sa inilalarawan ng bahaging may kulay o shade. Isulat ang iyong sagot sa kwaderno. Suriing mabuti ang mga larawan at isulat ang tamang simbolo sa patlang. Napakahusay ng iyong ipinakita. Nasagutan mo lahat ng tama. Natutunan mo na ang paghahati ng kalahati at sangkapat na bahagi ng isang buo. Ngayon ay maaari mo nang maipakita kung paano hahatiin ng kalahati o sangkapat na bahagi ang isang buo. Gawin natin ang bilang 1. Kung ikaw ay mayroong cake at nais mo itong ibahagi sa 3 mong kaibigan, paano mo ito hahatiin na may matitira sa iyo? Para sa ika-2 bilang, kung ikaw ay mayroong pandalawahang laki ng pizza, paano mo ito hahatiin sa magkaparehong laki upang may bahagi mo sa isa mong kaibigan? Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana ay marami kayong napulot na panibagong kaalaman sa ating pinag-aralan ngayong araw. Muli ninyong samahan si Teacher Berna sa mga susunod pa nating aralin. Paalam mga bata!